Shout out sa mga first time na mga parents, 'di ba? Excited ba kayo sa baby nyo? Bumili ka ng bagong crib, bagong laruan, bagong lahat, gamit, bagong bib, bagong damit. Pero ang ending, ubos lahat ang inyong ipon. Ano ang pwede nating matutunan sa mga first time mom sa Money Makeover series po natin? Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Today, we're gonna talk about yung tinatawag nating emotional and financial roller coaster of becoming first-time parents. And then yun nga, meron tayong isang client na itatago natin sa pangalan and 29 years old, teacher, first-time mom. Noong una, sinabi nga niya yung itong client ganito na silang dalawang mag-aksawa ay excited kasi first-time nga ang baby. Na-prepared na po yung gamit, yung pera, lahat sa ospital. Pagkalabas ng baby, ito na. Okay sila, may budget sila sa ospital, may budget sila. Pero ito, yun na, hindi nila na-forecast itong formula. Alam mo ba yung mga formula, more or less na sa 1,000 per week yan, minimum times 52 weeks, 52,000. Diapers, more or less 20,000 pesos per year. Vitamins, nako, more or less na sa 2,000 pesos per month, 24,000 pesos per year. Pedia, more or less na sa 1,000 times 12 months, 12,000 extra. Baby gear, in other words, ang dami pong mga gastusin. So after 4 months, naubos po ang kanilang ipon na 80,000 pesos. Ang sabi niya sa akin, parang walang katapusan na ba to, Chinky? Hindi na ako makatulong hindi dahil sa iyak ng baby, kundi umiyak na yung wallet namin. Well, this is the problem. Lahat naman tayo, pag first time mom and parents, gusto natin ibigay ang best. Do you agree? Type agree sa comment section kung nag-agree kayo. Pero let us not our excitement dictate what we can afford. Hindi dapat yung kung ano yung gusto natin, kung ano talaga ang kaya natin. At alam mo naman, ang hirap naman kasi, di ba, na yung parang pag kinapos ka, hingi ka ng tulong, dapat nakakahiya. Kaya nga, ang resulta po na nangyari po sa kanilang bilang mag-asawa, sobrang overwhelmed sila, negative balance, at syempre may guilt na bakit nila ginastos yun. So, anong ginawa po namin? We had a coaching session. And nung nag-coaching session kami, ang unang pinagawa ko is pinasulat ko muna lahat ng mga recurring baby expenses. O, kailangan po ilista. O, kasi pag hindi natin nilista lahat ng mga kailangan, ay talagang magkakaproblema po tayo. So, pinasulat po natin yung diapers, yung gatas, yung vaccines, pedia. So, yung lahat, pinalista ko lahat sa kanila. Nung nalistahan na, sinulat ko dito, ano dito ang needs, ano dito ang wants. Okay. So, nung sumabas diaper, need naman, gatas, need naman siya. Diba? Vaccine, need siya, pedia, need siya. Pero meron siya nakitang wants. Yung wants, yung mga laruan, yung mga bagong baby, mga ganun. Sinabi ko, alam mo, ang kalaban natin dyan, hindi yan magiging baby forever. Every month lumalaki yung anak mo. So, ang ibig sabihin ba niyan, pag lumalaki ang anak mo, bibili ka ulit ng panibagong damit. So, sinabi ko, ano yung pinaka-practical way na pwede mong gawin para ikaw ay makatipid? So, nag-isip siya. Noong nag-isip siya, ay sinabi niya, either the two things, sinabi niya, I will buy pre-loved or magtatanong ako sa mga kaibigan at kamag-anak ko na may pinagliitan ba silang mga baby clothes. Di ba ang ganda ng strategy po niya? So, yan po basically ang ginawa niya. So, wala na siyang gastos for that. And then, habang siya ay naka-leave, okay, alam mo ginawa niya? Gumawa po siya ng ng extra income. Ano yung extra income na ginawa niya? Ang ginawa naman niya, binenta naman niya yung mga pinaglumaan ng mga damit or let's say mga gamit. Ang ginawa naman niya, nakakita siya ng opportunity. So, pagka bumibili na siya ng mga pre-love, sobrang dami na kanyang mga pre-love, yung mga excess binibenta niya. And it turned out, naging bagong negosyo niya ang pagbebenta ng mga pre-love items ng mga moms na may pinaglakihan na ng mga bata. At you know what? In the first month, kumita siya ng additional 9,800 pesos. Nasa bahay lang. And then, anong ginawa pa rin namin after that, sinabi ko sa kanya, Uy, kailangan mag-ipon ka na para sa iyong mga anak, sa iyong first na anak, para sa kanyang future. So, gumawa po kami ng tinatawag na sinking fund. Ang ibig sabihin sinking fund, every month nagtatabi tayo ng 1,000 pesos, no? Para sa kanyang baby, para wala nang ambush na gastos. So, in 1 year, naka-additional na naman po tayo ng 12,000 for that. So, after 3 months, alam mo nangyayari po sa kanya? Because of her sideline income, nag-iipon na siya, nababudget na siya, meron na siyang
extra 18,000 na emergency fund, less na financial stress. At the same time, nagkakaigihan na sila na mag-asawa. Ang sinabi niya sa akin, mas kaya na namin alagaan si baby kasi alam na namin, kaya namin alagaan din ang aming pera. Ay, congratulations na alam mo mga ka-parents dyan. Parenthood is already hard but don't allow finances to make it harder. Kung first time parent kayong feeling lost ka sa gastos, remember, hindi mo kailangan solohin na lahat. You just need a really good plan, financial planning para hindi ka ma-stress. So kung kailangan nyo ng mga coaching session, if you want to have a session with me, you want to join our group coaching session, just go to the link, no? Just go to the link and see if you are qualified to have one. So maraming salamat po and I hope that you are liking this series, yung Money Makeover series po natin. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.